At kuya, kanina pagising ko may napanood akong video kasi nga naka-follow ako sa mga SMNI ano ah, YouTube channel. 'Di ba yung SMNI yata na YouTube parang na-take down na. So marami silang mga ano pa, iba pang YouTube channel, which yan nga po dapat ang ginagawa ko, dapat multiple din yung YouTube channels ko. O ay yung aking na Maui Spencer na yun, Princess Maui 2.0 rather, yung backup nitong ating Princess Maui, hindi ko naman malagyan-lagyan ng content paminsan-minsan lamang. Mag-subscribe kayo doon, na ita-type nyo lang po Herapan, mahahanap nyo na kaagad ang backup channel natin, no? Itong Princess Maui may backup channel na Princess Maui 2.0. Type nyo lang yung Herapan. So ito namang SMNI ni Pastor Kiboloy, pag-aari niyang network, kung maaalala nyo, ito yung bukod tanging TV network kung saan dumalo lang, 'di ba? Doon lang dumalo si PBBM ng presidential debate. Hindi siya dumadalo sa GMA, hindi siya dumadalo sa ABS, even sa TV5. Nag-organize ng presidential debate ang COMELEC together with those three mainstream media sa Pilipinas, pero hindi umaattend doon si PBBM. Sabi namin, kasi nga mga bias kayo na network. Di ba ganun yun? Oh, mainstream media sa Pilipinas, mga bias. Kaya hindi talaga, nung ako'y defender pa ni PBBM, or dati pa akong bulag na Marcos supporter, ganun sinasabi ko, hindi talaga atin si PBBM dyan kasi may prejudice nga kayo sa kanya. Hinuhusgahan nyo na kaagad. Ganon-ganon. Oh, tapos bigla ko ngayong na-realize na, kaya siguro siya hindi umaattend dahil baka hindi siya ready sa tanungan. Baka may pagka, baka may pagka mango float din si PBBM. Merienda na lang. May pagkalutang din, di ba? Kasi parang malalenlen din siya kung sumagot ngayon pag hindi siya ready eh. Anga-anga din siya mga ate at kuya eh. No? Hindi pwede yan, Pangulo kasi nagpangutong posisyon na to. Dapat, di ba, ikaw sana ang pinakamagaling, malakas ang loob, di ba? Pinakamatapang, leader. Haligi ka ng buong bansa eh, kapitan ka ng bangka, di ba? O, kapitan ka sang nasod. O, tapos, malamya, di ba? Anyway, maraming backup channels si na Pastor Kiboloy, yung may SMNI News ba? Meron ding Sunshine Media Network, meron ding DZAR, tama? May mga ilan silang mga channel eh. Or YouTube channel, yes. Mabuti na lang may backup sila kasi tinarget talaga sila na take down yung kanilang Facebook page. Kung hindi man, ay hindi na visible. Diba, SMNI News? Also, yung kanilang YouTube channel, wala na rin, burado na rin. Or kung nandyan man, ewan ko kung ano ang ganap. Pero, hinanap ko, kapagising ko nga po kanina, going back, yun yung nakita ko. Nag-appear sa aking gadget yung video na di umano ay si Madam ang utak sa pagpapabagsak kay Pastor. Siya ang may mga pinauwi from Anemika ha. May mga pinauwi from Anemika na titistigo laban kay Pastor. Yun nga po, may mga nagsalita na laban sa kanya, di ba nilaglag na nga si Pastor ng di umano yung mga siguro mga naging kulokadidang niya or something. Pero parang imbento mga tat kuya. Anyway, nakita ko ang video niyan nung kulokadidang di umano yung nagsasalita laban kay Pastor Kiboloy. At ang busy nga po dito, ang busy inampalan dito sa pag-target kay Pastor Kiboloy is si Madam Sisa. Senator Risa, ano ba ano ako, pasensya na kayo ha. Tawag doon na nadudulas. Slip of tongue lang mga ate at kuya. Ayan ang punong inampalan yan. O, nasaan ba talaga si Kiboloy, naghahanda na kami handa? Naghahanda na daw ng magpakita na lang siya sa Senado. Siya ang sentro ng mga paratang ng biktima, kaya siya ang dapat sumagot because we're also looking, bakit tina-target talaga ito? O, si Madam Sisa may pag-vlog-vlog pa. Madam Risa pala, sorry. Ito yung mga biktima daw ni Kiboloy alias Nina, kuda-kuda. Ano pinagsasasabi? Si Madam Risa ang nagsishare niyan. Pakinggan natin ha, bago natin puntahan yung video na di umano, itong mga taong to ay pinauwi ni First Lady para mag-testify. At ang video na yan ay wala na ngayon. Okay, mamaya natin puntahan yung video. Pakita ko sa inyo, hindi talaga mahanap ng ate at kuya eh. Or maybe binura or maybe minas report ng talaga.
dahil kaladkad nga ang pangalan ng First Lady. Oh. Anyway, panoorin nga muna natin ang hanash-hanash ng babaita na itong baka isa ito sa allegedly pinauwi, 'di ba? Ng Pilipinas para tumistigo laban kay Pastor Quiboloy na ang pinaka-active talaga dito sa pagpuna sa kaibigang matalik ni PRRD na si Pastor ay si Madam Risa. Shared by Madam Risa Ontiveros to, Senator Risa Ontiveros. Ayan oh, legit yung account yan, may blue check. So panoorin natin yung hanash-hanash. Kayo po ang magsabi kung 'di ba, kung ang lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay may katotohanan o wala. Let's watch and let's listen. I think it's like 2012 that I came. My mom and my siblings, they started to attend first the congregation here in Ukraine. So they were trying me to that I will also join them. They've been like trying to get me in also to the kingdom. What year did you go to Davao? Oh, I think it's 2012. Okay, and then can you tell me how you became a pastoral? I became pastoral maybe like maybe 5 or 6 months. I remember there was one day we had a preparation for there's ICD, International Children's Day. So I joined the dances, and I remember after it's like late at night, somebody called me and they said that Pastor Kibaloy, like he's waiting for you, he's calling. So Okay, sa tingin ko mga ate at kuya, Ukrainian tong ini-interview pero halatang Pinay yung nagtatanong. So malamang pumunta, right? Pumunta sa Ukraine ito nag-i-interview. Kasi pansin nyo yung sa Kingdom of Jesus Christ, kung ano man yung kay Pastor Kiboloy na yan na religion or sect, ay may mga magagandang babae doon, hindi lang mga Pinay, kundi parang mga foreigners yung iba, di ba? Magaganda ang ayos, napakagaganda. So, Ukrainian, malamang naging part ito ng mga congregation or kung ano man tawag dyan ni Pastor Kiboloy sa kanyang religion. Kasi makikita mo yan kapag may mga misa-misa, ang gaganda ng mga babaeng parang may mga choir doon or 'di ba mga nasa likod ni Pastor Kiboloy, ang gagandang babae. Either half Filipino, half Ukrainian ito or mukhang halatang may lahi. Oh, pero yung video naman mga ate at kuya na teka ha. Ito, hinanap ko na balita ng SMNI, ayan nasa likod ng bogus witness. Ang mga witnesses laban kay Pastor Kiboloy na ang pinaka-active talaga, ayan nga si Madam Risa nasa gitna. Oh. Oh, ito witness kunyari itong nakasombrero at naka-face mask. Si Madam Risa yung naka-violet na outfit. Oh. May vlog, may video shared by Attorney Glenn Chong. Ayan. Liza Fur aka Snake baga, involved di umano na naman. Involved na naman daw si Madam. Sa pagkuha ng mga bogus witness laban kay Pastor Kiboloy, dapat talaga imbestigahan ang pakialamerang. Ay, tinawag niyang pakialamera si Ma'am Shikyams. Ang title ng YouTube video ay Liza Marcos at Liberal Party nasa likod ng bogus witness versus Pastor Apollo C. Kiboloy. Oh. Mga peke daw ang mga kasi ang Ukraine mga ate at kuya, hindi naman kayamanang bansa 'yan. Right? Diba? Ginyera pa nga yan eh. Durog sa giyera ang Ukraine, right? So I don't know. You think kayang i-bribe ang isang Ukrainian to testify against pastor? Pwede, di ba? Kinlik ko tong link na to mga ate at kuya. Ito, i-click natin ulit para makita nyo ha. Tingnan natin kung magpe-play. Video unavailable. Deleted yung video or na mass report kaya tinake down. Kaloka. Anyway, ipaparinig ko sa inyo, may nahanap naman po ako from Pinoy Streamline, I think so. Ito ba yan?
Ito, Pinoy Streamline nga po. Shoutout po Pinoy Streamline. Huwag mo ako ika-copyright ha. Kanya kasing video ito. Ang ganda ni Madam, di ba? Sosyal. Very elegant, very New York. Charot. Very New York naman talaga. Anyway. So this is from Pinoy Streamline. Ipi-play natin, pero hindi ko na lang ipapakita sa inyo dahil for copyright reasons. Kanila kasi to eh. Pero actually, yung original po nito ay uploaded ng SMNI kasi interview ng SMNI to eh sa Tumestigo na mga peke yung mga nirecruit. May in-interview ang SMNI mga ate at kuya na vlogger or influencer at may nag-reach out sa kanya. So pakinggan po natin ang kanyang testament na kung saan ito nga pong video ay na-take down na kaya hindi natin mapiplay, mabuti na lang may video ang Pinoy Streamline. Let's listen mga ate at kuya. It was Lisa Marcos na nagpatawag sa kanila. They went to the office of the First Lady. Actually, talagang it was Lisa Marcos na nagpatawag sa kanila. They went to the office of the First Lady. Actually, talagang doon ko pa nga nalaman sa kanila na ang office of the First Lady is ang PMS building. And then when I asked, Ito ang itsura ng babaeng ini-interview ng SMNI mga ate at kuya. Pakita ko lang sa inyo. Again po, courtesy ng Pinoy Streamline. Ito yung nagsasalita na ini-interview ng SMNI. Okay? Na si Mad, grabe yung mga ni Madam doon. No? Parang nananakmal. Eh. Anyway, let's continue listening mga ate at kuya. ask them, no? Sabi sa kasi alam ko mahal 'yon, no? Sinabi nila na finance po daw ito ni First Lady Lisa Marcos po. Yun po yung pictures na isinend ko po. So ma'am, linawin po natin, yung pong nakausap ninyo ay yung witness na si Arlene Hindi, Stone lang. Stone pala. Stone. English pala yun. Arlene Stone. Tapos, nagpunta ng Pilipinas at ang sinabi po sa inyo ay pinauwi siya ni First Lady Lisa Marcos. Tama po ba? Yes po, sir. Actually, yun nga, no, yung wife po ng kanilang brother ni Arlene Caminong na sinabi nila sa akin na pinapunta daw si Arlene Caminong ni First Lady, no, including sa mga panggasto sa kanila, no, sa mga expenses. And she told me na nag-stay nga daw ito sa 5-star hotel. Ma'am, yan ba yung nasa picture, yung lalaki? Kita niyo po ba yung Yes sa po, picture? Yan yung yes po, siya po yung nagpakilala na yes po, yan yung kapatid ni Arlene Caminong. Ma'am, sa pagkakwento po sa inyo ng mga niyo pong binanggit na mga personalidad, ano daw po ang kanilang motibo at ano raw po ang dahilan, alayo nun US papuntang Pilipinas at nababanggit po yung pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ano raw po yung dahilan ba't pinauwi at paano ito naugnay doon sa mga hearing kay Pastor? Ang kasi ito pong si Arlene Caminong, meron na kasi ito siyang mga vlog. And she admit to me that from the very start, she was connected with the Liberal Party and she even mentioned about Loida Luis, no? Itong mga ABS-CBN, no, na sila rin ata ang tulay na kung bakit nakapasok sila with Lisa Marcos. We all know about the Araneta and alam mo kasi sa totoo lang, stabilize yung maayos talaga yung pagkakasabi nila because before is ako rin yung nakakonect rin ako nito, no? Ako rin yung bulgar kay Trillanes. Nakakonect kasi nung kinuwento nila si Loida Luis, then the ABS-CBN, no? And then they mentions about the Araneta na alam naman natin na ito po ay connected sa Liberal Party, no? And sa pagkakasabi nga nila, no, na ito daw si Pastor is masyado daw nangingialam
regarding sa CPP, NPA. So doon pa lang parang nagdadalawang isip na ako because ito rin po yung advocacy ko regarding it. Ako po ay isang anti-CPP, NPA. It is because at that time na itong mga parent na to nang pumunta ng CIDJ Krame, alam na alam ko po ang lahat ng istorya at nakikita ko po ang lahat ng pasakit bilang magulang na ni-recruit yung kanilang pamilya. So, at the time, parang distansya na rin po ako, lalo na when they invite me to go to Manila and then they are willing daw na sila rin yung magasto sa akin. Parang nagdalawang isip na ako, sabi ko. So yung nagsasalita mga ate at kuya ay isang influencer na interview ng SMNI. At di umano, yung mga testigong yun ay ginastosan. At yun di ba, ginastosan ni Madam. Ngayon, paanong si Madam ay parang connected na rin kay Lloyda Lewis na sinasabi nung influencer na in-interview. Para po sa mga hindi nakakilala kay Lloyda Nicholas Lewis, ito po yan. Isang billionaire po ito sa US. Siya yung parang behind Mama Lenlen's candidacy or baka financier ni Madam Lenlen, ni BFF Lenlen ko, ni Lenny Lugs. Mayaman to, billionaire. Ang asawa nito, ang alam ko po, black. Ang isa sa mga negosyo nila na natatandaan ko mga ate at kuya ay yung spam. Spam! Yung apakasarap na spam mga ate at kuya, yung ano ba tawag dyan, luncheon meat ba yan or whatever? Yeah, yung luncheon meat, yung masarap na maalat. Negosyo daw nila yan, nila Lloyda Nicholas Lewis. Ito yung grabe, I mean, siya yata yung behind, kung allegedly, behind sa mga atake noon kay PRRD ng mga dilawan. Or malaki yung role niya sa career ng mga dilawan. Kasi nasa US to, asawa siya ng people of color na negro nga. Asawa ng negro, namatay yung kanyang asawang negro. Well, ba't kaya namatay, no? Anyway, bilyonarya siya, apakayaman niya. In dollars, ha? Mayaman yung asawa eh. Ngayon, siya nga parang destabilizer nga daw ito ni Tatay Digong. And ngayon, connected na rin sa mga taong kinakausap ni Madam. Well, ang apelyado naman ni Madam alam niyo na, apelyadong Dilaw, di ba? So suffice to say, yung mga pinagsasabi ni Miss Marlica na mga oplan ipatutumba at nakalista na nga yung kung sino-sino, di ba? SMNI, Pastor Quiboloy, VP Sara, at yung mga vloggers, di ba? Pati si Miss Marlica kasama siyempre sa listahan. Pati hindi sinama sa listahan si Senadora Amy, bumapatikos na rin si Senadora Amy. So, may tumitestigo laban sa mga testigo ni Madam Risa na ang mga testigo daw na yun ay binayaran ang kanilang pag-uwi sa Pilipinas and maybe yung pagbibigay na ng statement against Pastor Quiboloy. And yung video, hindi ko na ma-open. Mabuti, may isang siguro nakapag-download ng video ng SMNI and nire-upload nila. Ano to? Tapos sabi ni Atty. Glenn Chong, dapat yung pakialamerang iyan, ano magagawa? Dapat daw investigahan ang statement ni Atty. Glenn Chong, dapat investigahan ang pakialamerang ito. Pakialamera daw. Pakialamera o siya talaga ang nagpapatakbo? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.